Magandang umaga po sa lahat. I invite everyone po to stand up and we'll start our service, our dawn watch, morning watch. So yun, um, gising na po ba ang lahat? Amen. And bago po tayo mag-start, I would like to share this verse na sa Philippians. Philippians 2, 8 to 11. Ayan. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every other name. That at the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. So, let us worship Him this morning. Let us remember how the Lord had given up His life for us. Death had claimed its victory. The King of love had given up His life. The darkest day in history. There on the cross they made for sinners. For every curse His blood atoned. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake, and the veil was torn. What a sacrifice was made as the heavens roll. All hail King Jesus. All hail this Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. The Savior of the world.
the sky lit up, a flash of light breaking through. When all was lost, He crossed eternity. The King of life was on the moon. In the dark, cold tomb, where our Lord was slain, one miraculous breath, and we're forever changed. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. Oh, the Savior of the world. Let every knee come bow before the King of Kings. Let every tongue confess that He is Lord. Lift up your shout. Let us join with all the heavens, singing holy, singing
Savior once more. All hail King Jesus. All the voices. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. All hail the Savior of the world. You're the Savior of the world. Oh, Savior. Oh, praise the Father, Holy Spirit. We call you by name. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, praise to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath to the stone. For the Lamb who conquered death, and the dead was from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood, in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three
is the time to talk to Him. This is the time to say all your burdens. This is the time to say all your problems. This is the time for you. Saved by you. We were saved by you. And I will never leave you, Lord. Come on, church. You saved me, you saved me, and I will never leave your love. You saved me, and I will never leave your love. You saved me, and I will never leave your love. Oh, come on, church, let's sing this to the Lord. Oh, you saved me, and I won't ever leave your love. Oh, you saved me, and I won't ever leave your love. Oh, you saved me, and I won't ever leave your love. And I will never 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 leave your love.
We are truly thankful. So if you really we want to offer you our hearts, Lord. We want to offer you our hearts. If you want my heart, you got it. 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 You got it, Jesus. If you want my heart, you got it. 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 Oh, if you want my heart, you got it. If you want my heart, you got it. You got it, Jesus. If you want my heart, you got it. If you want my heart, you got it. So sing. Oh, 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 you can have my heart. Have my heart. Oh, oh, you can have my heart. You can have my heart. You can have my heart. Yes, Lord. Let's offer our praises and claps to the Lord. Palakpakan naman natin si Jesus na niligtas niya tayo mula sa kamatayan. Oh Lord Jesus, we truly are thankful, Lord, that you saved us from your sins. You gave your only begotten Son for us, Lord God. And the only simple thing for us to be saved is just to believe in you, Lord Jesus. That you died for us. That you are our Lord and Savior. Lord, we truly thankful for your sacrifice. We are truly thankful for all what you've done for us, Lord. And Lord, Father God, we pray, Lord, this morning it will be a successful day, Lord, for each and every one of us that is in here. And I pray for the one who will bring your word, Lord, that you will guide
better fire, Lord. Oh, Lord Jesus, I pray, Lord, that everyone na nandito, Lord, yung burdens is ma-lift up sa inyo. Hindi namin panghawakan yun. Ibigay namin to sa iyo dahil we cannot do this alone. We cannot do it alone, Lord, without you. And I pray, Lord, for help. We all seek help, Lord. We all need you. We all love you, Lord. Lord Jesus, I pray, Lord, that the burdens sa amin gumaan. That may we find joy and peace to you, Lord. Not just joy and peace, kundi lahat ng fruit, Lord. Lahat ng nasa loob ng fruit of the Holy Spirit, Lord, is makamtan namin, Lord Jesus. And I pray, Lord, na in this morning, yung hearts namin may mabago kahit paano, Lord. Yan lamang po. Once again, Lord Jesus, we thank you for this day. That you gave us another chance. You are truly a God of second chances, Lord. And you're truly a God that's full of mercy and forgiveness. And Lord, for the last time, Lord, may us remember na yung sacrifices na ginawa niyo sa cross, Lord Jesus. May we always be reminded of that. Na hindi kami maging full of ourselves. Na hindi kami maging Pharisee, Lord. Na masabihin mo kami in the future na, well done, good and faithful servant. Yes, Lord. We lift your name up. We give our praises to you, Lord Jesus. We love you. Everybody shout, we love you, Jesus. Oh, we love you, Jesus. Yes, Lord. We love you, Jesus. Yes, we truly love you, Jesus. Once more, we thank you for everything, Lord, for all your sacrifices. And that concludes our prayer for this morning. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise God. Praise God. Good morning sa bawat isa. Okay na, Nak?
Good morning po. Morning po at higit sa ating Panginoon. Good morning din sa Kanya. Let's pray po muna bago po tayo mag-start. Sa napakagandang umagang ito. Dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, salamat dahil Ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Maraming salamat dahil patuloy niyo po kaming iningatan sa buong magdamag, Panginoon. At patuloy na ginising at binigyan ng panibagong hininga, panibagong buhay, panibagong pag-asa sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, sa inyong mga banal na salita, Panginoon, na aming maririnig sa napakagandang umagang ito, O God, patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang ang aming mga maririnig sa umagang ito na inyong mga banal na salita, Panginoon, ay patuloy nga po itong tumimo sa aming mga puso't isipan at upang ito po ay patuloy po naming maisapamuhay, O God. Lord, Ikaw lamang ang aming itataas, Ikaw lamang ang aming idadambana, at Ikaw lamang ang aming pararangalan, pasasalamatan sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, sa inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, O God. Patuloy pong langisan ang kanyang mga labi at itago sa inyong likuran, O God. Upang Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na makita at marinig, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod, O God. Sa pangalan ni Jesus, muli, Panginoon, we give you back all the highest praises, highest honor, glory and adoration in the mighty name of Jesus. This we pray. Amen and amen. Praise God po. Palakpakan po muna natin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Praise God, praise God. Good morning po muli sa bawat isa sa atin. Kumusta po ang bawat isa? Praise God. Fighting, still fighting. Amen. Kasi katatapos lamang po ng aming DVBS. Praise God sa buhay ng mga kabataan, sa buhay ng bawat isa, bagamat pagod. Praise God, inuna pa rin nila ang gawain ng Panginoon. Praise God. Dahil mamaya po ay graduation na po ng aming mga DBBS student po. Praise God po. Sige po, tayo po ay, mamaya na yan. Muna tayo, sa teksto po. Ayan. Basahin po natin ang John 15 verses 4 to 7. Sama-sama po tayo, sabay-sabay, John 15, chapter 15, verses 4 to 7. Sa Tagalog lamang po ito para mas lalo pong malinaw sa bawat isa sa atin. Sige po, in 1, 2, 3, sabayan niyo po ako. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Praise God. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon. Gaya ng sanga, ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Last verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen. Let's pray po. Hallelujah. Jesus, Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa inyong mga banal na salita na aming binasa sa napakagandang umagang ito, God. Lord, patuloy nyo nga pong langisan ang labi ng inyong lingkod muli, Panginoon, at patuloy na itago sa inyong likuran, O God. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen and amen. So sa ating binasa, sa napagandang umagang ito, ang tema natin sa umagang ito, yung topic natin, kasi nasa tema po tayo ng abide. Amen? Ang topic po natin this morning na ibinigay sa akin ng Panginoon is, teach me to abide. Bakit kaya teach me to abide? Kasi minsan po, kapag tayo ay nasa mga suliranin or pagsubok sa buhay, minsan, doon tayo nagre-rely. Hindi natin iniisip or naaalala na wala naman tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. So ang nais ng Panginoon is magpaturo tayo na sumunod or manatili sa Kanya. Amen po.
What does teach me to abide mean? It means to remain or stay, and entails for more than the idea of continued belief in the Savior. Kaya nga po, ano pong sinasabi sa John 15 verse 5? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Dapat po sa Diyos po lamang tayo dumipende or umasa bilang sanga po. Nawa po ang ating koneksyon sa Diyos. Ito po ay mas naisin pa po natin sa ating everyday life. Nawa po bilang mga sanga ay mayroon po tayong iisa ang layunin ng ating puno. Sabi nga po ni Sister Micah noong ating first Downwatch this month, sino po ang nakakatanda? The one with the Father. And how to be one with the Father daw po? Ano daw po yung meaning ng one? O is obedience. So pag-uusapan pa rin po natin yan mamaya. At sa N, nearness. And E is establish. At sa second Downwatch naman po natin with Pastor Noah is abide enthusiastically while waiting. Ano daw po? Manatili tayong masigasig, ganado, energetic, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. At nawa po sa time na muling bumalik ang Diyos, ay patuloy po tayong nakakonekta po sa Kanya. So ang ibig sabihin dito is no turning back po. Amen po ba? Praise God. Mga kapatid, ang nais ng Diyos ay patuloy po tayong manatili or nakakonekta po sa Kanya. Kahit na po tayo ay nasa mga pagsubok or suliranin sa buhay. At dapat mas lalo po tayong magsumiksik sa presensya ng Panginoon kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok or suliranin sa buhay. Kasi siya nga po ang may kontrol ng lahat. Amen po ba? Ano po ang sinasabi sa Santiago chapter 1 verses 12 to 13? Pinagpala ang taong nananatili sa tapat, nananatiling tapat, rather sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Iniibig po ba natin ang Diyos? Say amen po. Praise God, amen po. Alam po ng Diyos yon, kaya kayo ay nagtsatsaga na pumunta dito kahit masarap matulog sa napakagandang umagang ito. Sorry po. Ano pa po, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Nawa po, sa puno or sa Panginoon lamang po tayo manatili. Dahil kung tayo po ay hiwalay sa Diyos, tayo po ay walang magagawa. Maraming salamat po talaga. At nakilala po natin ang tunay na Diyos. Dahil sa Kanyang pagtuturo sa atin na manatili tayo palagi sa Kanyang presensya, na mayroong kapayapaan at sa presensya ng Diyos ay mayroong kagalingan. Rest in peace nga daw po, ang sabi ni Sister Micah nung ating saturate. Ang ibig po sabihin sa presensya ng Diyos ay mayroong tunay na kapahingahan at kapayapaan. Totoo po yun, no? Dahil kapag tayo po ay patuloy na nagpapaturo at nananatili sa Diyos, na kahit na po tayo ay mayroong mga alalahanin or pagsubok, ay mararanasan pa rin po natin ang tunay na kapahingahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Purihin po ang Diyos sa bawat buhay po nating lahat. Praise God po. Dahil ang bawat isa, bagamat pagod, ay nagbigay pa rin po ng kanilang mga oras upang unahin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. So mayroon lamang po tayong 3 pointers na pag-uusapan sa napakagandang umagang ito. Ano po ang ating pointers? Number 1,
Ate, sacrifice. Sacrifice means giving to the Lord whatever He requires of our time. So ito po yun, no? Yung time natin. Ito yung hinihingi ng Panginoon na ating isacrifice sa Kanya. Kasi ang Diyos ang unang nag-sacrifice ng Kanyang buhay upang ang ating mga kasalanan ay Kanyang tubusin. Di po ba? Dahil tayo po ay binayaran na ng banal na dugo ng Diyos noong ang Diyos ay napako sa krus ng Kalbaryo. Yun ang ibig sabihin po na tayo ay binayaran na sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Our earthly possessions and our energies to further His work, the Lord commanded. Ano po ang sinasabi? Sa Matthew chapter 6, verse 33. Huwag sabihin, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So dahil inuna natin, mga kapatid, ang Diyos sa napagandang umagang ito. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon na bago ang lahat ng bagay ay mas unahin po muna natin siya. Unahin muna natin ang Kanyang kaharian, ang Kanyang gawain, bago ang lahat ng bagay sa buong maghapong ito. Dahil ang pangako ng Diyos, kapag tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban, anumang ating hilingin sa ating Diyos, ito po ay ibibigay niya. Amen po ba? Praise God po. Our willingness to sacrifice is an indication of our devotion to God. So nagagawa po ba natin ang mag-devotion sa ating Panginoon? Praise God. Mga kapatid, ano ba ang pwede nating isacrifice sa Panginoon na Kanyang hinihingi? Di po ba ang oras lamang po natin? I praise God dahil nagbigay po kayo ng oras sa napagandang umagang ito. Oras sa ating devotion, syempre po, dahil ito po ang ating connection sa Diyos. Dahil doon po natin kinakausap ang Panginoon every time po na tayo po ay nagdi-devotion. Amen po ba? Kasi wala naman po tayong mga ari-arian na mga iaalay sa Diyos na kagaya sa Old Testament na ano po ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 24. Ate, Exodus 24, gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ng inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. So anong ibig sabihin dito sa Exodus 20:24? Dahil tayo ay walang mga ari-arian or mga livestock, kagaya ng mga tupa at baka, ang nais lamang ng Panginoon is yung oras lamang po natin. Dahil yun din lang naman po talaga ang kaya nating isacrifice, di po ba? Upang mabayaran natin man lang kahit ni katiting ang pagkatubos sa atin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin palagi na ang Diyos Ama mismo ang unang nagsakripisyo upang ialay ang kanyang bugtong or kaisa-isang anak upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ano pong sinasabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God po. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa kanyang banal na dugo na kanyang pinantubos sa ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos sa napagandang umagang ito. So ako po isang patotoo kahapon na umalis ako dito ng siguro mga past 8 a.m. Dahil dumaan muna ako dito bago ako pumunta ng bayan. At ako pa yung nagpunta sa isang bangko. Shinare ko po itong John 3:16 sa isang gwardiya ng Security Bank sa Angeles. Kasi nung dumating ako doon, nagkikwentuhan silang dalawang gwardiya. Dalawa silang gwardiya, yung isa sa labas, yung isa sa loob. Narinig ko yung nasa labas. Sabi niya, alam mo, yung pamilya ko
Hindi ko lang masyadong narinig kong asawa or magulang niya na sinasabi daw sa kanya na bakit daw hindi siya nagsisimba. Sabi ko sa kanya, dapat magsimba, di po ba? Sabi ko, ano po ba yung church ninyo? Sabi niya, ma'am, Katoliko eh. Okay, sabi ko. Pero sabi ko sa kanya, shinare ko muna yung John 14:6. Sabi ko, alam mo ba kung sino ang katotohanan lamang? Tanging si Jesus lamang, sabi ko. I praise God kasi alam niyo po, yung jeep na sinakyang ko rin is, nandoon yung verse. John 14:6. Praise God, sabi ko. Kaya sabi ko, Lord, nag-i-intercede na ako habang nasa sasakyan hanggang bumaba ako. Sabi ko, Lord, naway mai-share ko yung John 14:6. Na ikaw lamang ang katotohanan, ikaw lamang ang buhay, at ikaw lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Yun, shinare ko yun doon sa guard. Sabi niya, upo nga ma'am, sabi niya, kaya hindi talaga ako nag-church, sabi niya. Hindi daw po siya nagsisimba. Sabi ko, opo, kasi si Jesus Christ lang naman talaga ang katotohanan, sabi ko sa kanya. Upo nga ma'am, sabi niya, narinig ko rin yan, sabi niya sa akin. Praise God, sabi ko, tapos nakatitig siya sa akin. Sabi ko, ano kaya nakikita niya sa mata ko? Ba't nakatitig siya? So tinitigan ko rin siya. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba na si Jesus Christ lamang yung katotohanan, ang tanging katotohanan at ang buhay at ang daan patungo sa Ama? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, upo ma'am, sabi niya, may nag-withdraw pa sa ATM. So habang may nag-withdraw doon, kinakausap ko yung guard sa labas. Shinare ko yung John 14:6. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba kung bakit, or naiintindihan mo ba kung bakit napako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Sabi niya sa akin, upang para sa ating mga kasalanan, sabi niya sa akin, oo, sabi ko, totoo yun. E di maya't maya, ang daming nagdatingan. Siguro kukuha ng mga sweldo, siguro 10. Ako muna pinauna niya. Wait, wag muna kayo papasok, sabi niya. Si ma'am muna. So sabi ko kay Kuya Guard, babalikan kita. No? Sige ma'am, sige niya, sabi niya. So pagka-withdraw ko, binalikan ko siya. Alam niyo po yun, tumanggap siya. Tumanggap siya sa Panginoon. Sabi ko, praise God, Kuya, sabi ko, God bless you, kasi sabi ko sa kanya, open yung heart mo, open yung mind mo, at handa ka tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay. Bago ako umalis, napatanggap ko siya, pinag-pray ko siya. Tapos tuwang-tuwa siya, sabi niya, ma'am, salamat po. Sabi niya, salamat, maluha-luha siya. Sabi ko, God bless you, sabi ko, congratulations, kasi naniwala ka. Dahil alam mo na tayong lahat dito ay pansamantala lang talaga. Sabi ko sa kanya, ang sabi ng iba, kapag namatay tayo ay wala na. Oo, ang physical body natin is mabubulok. Pero pagdating natin, after ng kamatayan, sabi ko sa kanya, ang pangako ng Panginoon is ang buhay na walang hanggan. Yun yung walang kamatayan. Yun yung magsusulit sa Panginoon. Yun yung tatanungin tayo. Yun yung i-judge ng Panginoon kung ano ang ginawa natin sa lupa nung tayo ay nandito pa. Alam niyo po yun, nakikinig si Kuya Guard. Tapos, ayaw niya tumigil din. Nagsishare siya. Sabi niya, ma'am, salamat. Puro pasasalamat yung sinasabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, God bless you. Sabi ko sa kanya, every time na may nagsishare sa iyo ng Word of God, sabi ko, or may nag-i-invite sa iyo na mag-Bible study, sabi ko mag-attend ka. At kung may mas malapit sa bahay ninyo na church, sabi ko sa kanya, mag-church ka upang mas lalo mo pang makilala ang Panginoon. So, I praise God sa buhay ni Kuya Guard kahapon. Patuloy po natin siyang ipag-praise. Si Kuya Stephen Villanueva po siya. Praise God po sa kanyang buhay. So, dako na po tayo sa pointer number 2 ng Teach Me to Abide. Obedience. Ang salitang obedience ay patuloy po ito nating narinig nung saturate natin pa po. Every time na may tatayo dito sa pulpito, lagi natin itong naririnig. Obedience in single terms, it means hearing the word of God and the action on it. So,
Kapag narinig natin ang salita ng Panginoon, dapat po ito ay ating nilalakaran. Amen po ba? It implies aligning our will to God's will. Doing what God has asked us to do. It is when we completely surrender to His authority and base our decisions and our actions on His Word. So kapag isinurrender natin ang lahat-lahat sa Panginoon, at ang bawat desisyon natin sa ating mga buhay, at anumang ating naririnig ng mga banal na salita ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, is patuloy po natin itong lakaran or maisapamuhay po. Obedience is the key, ika nga sa aming PLG everyday at 1 p.m. Obedience is better than sacrifice. Ano pong sinasabi sa unang Samuel chapter 15 verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Praise God. So, mas mahalaga ang pagsunod kaysa ang magsakripisyo. Amen po ba? Kabataan. Praise God. Mas mahalaga po ang sumunod kaysa mga handog natin or sa mga ibibigay natin sa Panginoon. Napakahalaga na ang sumunod dahil doon tayo tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo nagiging masunurin sa Kanya. Ano pa po ang sinasabi? Sa mga awit, chapter 1, verses 1 to 2, mga anak. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Amen po. Praise God. May nag-a-alarm po. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ito pa'y matatagpuan natin sa Santiago chapter 1 verses 22 to 25. Ayan, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Next na. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So mamuhay daw po tayo. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. So mga kapatid, at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. So wag po tayong maging kagaya ng nakikita natin sa ating sarili sa salamin kapag every time tayo ay humaharap, di po ba? Every time na nakakarinig tayo ng mga banal na salita ng Panginoon, dapat po ito po ay parati po nating maisapamuhay at i-practice po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi doon po natin malalaman kung ano po ang nais or kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So ano po ang ating pointer number 1 po? Sa Teach Me to Abide. Amen. Sacrifice. At dahil nag-sacrifice po tayo, syempre po ang pointers number 2 natin ay obedience. At dahil sumunod po tayo, ay mayroon pong pangako ang Diyos. Kaya sa ating pointer number 3 is promise. Promise.
Through salvation, saving us from our sins, God has promised us a new life in Christ. If we rely on God, He promises to give us His strength and power to overcome in this world. His word is a promise to us that we can do all things through Him. Amen po. So every time na may nababasa tayo, patuloy na isinisingit talaga at nakasingit at parati nandoon yung word ng Panginoon. Sabi sa John 15, verse 7, ate, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So manatili tayo mga kapatid, ano po? At ano pa po ang sinasabi sa Joshua 23, verse 14? Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo, sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. So walang salita sa Biblia na ipinangako ng Panginoon na hindi ito niya tinupad. Amen po ba? Naniniwala po ba ang bawat isa sa atin sa umagang ito? Amen. Praise God po. So mga kapatid, anumang sitwasyon mayroon tayo, sa Diyos lamang po tayo umasa kasi ang tinataglay po nating lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ito po ay sa Kanya po nagmumula. At kapag sa Diyos po tayo umasa, anumang pagsubok sa mundong ibabaw na ito, ang kapangyarihan lamang po ng Diyos ang siyang makakatugon po nito. Because He is the God of in control. He is a powerful God. Ang nais lamang po ng Diyos ay magpaturo po tayo na manatili sa Kanyang presensya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon dahil tayo po ay nasa conclusion na this time po. So as sa ating conclusion po is, teach me to abide in your presence, Lord. Praise God po. Pinagpapala ko po ang bawat isa sa atin sa napakagandang umagang ito. Sige po, music team, tayo na pong umawit. Bago po tayo pumunta sa ating reflection question is, awitan po natin muli ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Praise God po. Wala na po ba? 6:00 na. Opo nga, dahil tayo ay maghahanda pa, sige po, maghahanda pa para sa graduation. Praise God po. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat muli, Panginoon, sa napagandang umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na kapag kami po ay sumunod at Ikaw po ang aming inuna, Panginoon, ang iyong mga biyaya ay patuloy na aagos sa aming mga buhay. Ang sabi niyo po sa inyong mga banal na salita, O God, kapag Ikaw ang aming inuna, Panginoon, anumang aming hingiin, Panginoon, ito po ay inyong pangyayarihin, Panginoon. Anumang aming dalangin, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, O God, Lord, alam po namin, Panginoon, na ito po ay inyong tutugunin, Panginoon. Kalakasan man po ito sa aming katawan, physical, O God. Lord, salamat. Maraming salamat. Dahil Ikaw ay tumutugon sa bawat aming mga dalangin, Panginoon. Maraming salamat. Dahil kailan, Panginoon, ay hindi niyo po ginutom ang inyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy niyo po kaming iniingatan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming binibigyan ng kalakasan na nagmumula sa inyo, O God, every time, Father God, na kami po ay nakakaranas ng kapaguran, Panginoon. Lord, ang nais niyo lamang, Panginoon, kami po ay magpaturo, Panginoon, na manatili sa inyong banal na presensya, Father God. Lord, turuan niyo po kami na kami po ay patuloy na makasunod sa inyong nais at sa inyong kalooban lamang po, Panginoon. Dahil kung kami po ay hiwalay sa inyo, Panginoon, kami po ay wala magagawa, O God.
Lord, salamat sa napakagandang umagang ito, O God. We worship you, O God, and in spirit and in truth, O God. Ikaw lamang ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay, O God. Ikaw lamang ang aming patuloy na idadambana, pararangalan, sasambahin, Panginoon. Lord, salamat sa inyong mga banal na salita, O God, na aming narinig sa umagang ito, O God. Patuloy niyo po kaming turuan na ito po ay aming patuloy na maisapamuhay, Panginoon. Lord, turuan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magbulay-bulay ng inyong mga banal na salita, O God, umaga at gabi, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus. Upang ang inyong mga pangako, Panginoon, ay patuloy po naming malaman, O God. Upang ang inyong mga kalooban lamang po, Panginoon, ang patuloy naming lakaran sa mundong ibabaw na ito. Lord, sa kabila ng mga suliranin, mga pagsubok namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, ay patuloy po kaming turuan na sa inyo lamang po kami lumapit or manatili, Panginoon. Huwag po kami manatili sa mga suliranin na aming nararanasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Bagkus, Panginoon, turuan niyo po kami na sa inyo lamang po kami mag-rely. Sa inyo lamang po kami magtiwala, Panginoon. At manampalataya, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At siyang Diyos na aming sinasamba sa mga oras na ito. Holy Spirit of the living God, we acknowledge your holy presence right now. In the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Lord, patuloy ko po itinataas ang aking mga kapatid, Panginoon, na dumalo sa bahay-sambahayang ito, O God. Maging sa aming mga onliner, Father God, abutin niyo rin po sila na inyong mapagpalang mga kamay, O God. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mag-glorify sa kanilang mga buhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Yes, Lord, we depend on you, O God. Lord, sa inyo lamang kami dumipende, Panginoon. Huwag po kaming dumipende sa mga suliranin sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Yes, O God. Come on, church. Ngayon po tayo, i-worship natin ang Panginoon. Damihin natin ang presensya ng Panginoon sa napakagandang. Dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tayo po tayo. Sambahin natin ang Panginoon. Awitan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, hallelujah. Patuloy niyo po kami turuan na kami po ay patuloy, Panginoon, na manatili sa inyong banal na presensya, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Maraming salamat sa patuloy na katagumpayan muli sa buong gawain ito, O God. Patuloy ko po itinataas, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, ng iglesyang ito, O God. Lord, magmula sa aming Senior Pastor Joe Cruz, O God. Patuloy niyo po siyang samahan sa kanyang pag-iisa, O God. Ikaw po ang kanyang kasakasama, Panginoon. Sa kanyang mga kahinaan, ay ikaw po ang kanyang kalakasan, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Maging ang aming Pastor John Picardal, Pastora Grace Picardal, O God. Pastor Aris Rojas, Pastor
Noah, Panginoon, Lord, bless them mightily, abundantly, and exceedingly also, God. In the mighty name of Jesus, O God. Anumang kanilang dalangin sa mga oras na ito, God. Lord, anumang nilalaman ng kanilang mga puso, ikaw lamang po ang nakababatid nito, O God. Anumang kanilang kahilingan sa mga oras na ito, God, Lord, ay patuloy ko po itinataas sa biyaya na iyong trono, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Maging ang bawat elders, leaders, O God. Bawat miyembro ng iyong iglesyang ito, O God, ay patuloy niyo po pagpalain, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, sa lahat na may kanya-kanya karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang aming tunay na manggagamot, Panginoon. Physical man po ito, Panginoon. Mentally, emotionally, and spiritually, O God, Lord. Help us, Father God. Na mapagtagumpayan po namin ito. Nakasama ka po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, because you are our Jehovah Rapha, O God. Our great healer, O God. In the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, O God, Lord, sa buong gawain sa araw ng bukas, ay patuloy ko po itinataas ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy ko na po inangkin ang patuloy na katugunan at katagumpayan nito, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Maging inyong lingkod na nagagamitin sa araw ng bukas, ay patuloy ko po itinataas sa biyaya ng trono, O God. In the mighty name of Jesus, O God. In the mighty name of Jesus, Lord, patuloy ko na po itinataas, Panginoon, ang bawat kabataan, ang bawat pamilya, ng inyong iglesyang ito, na nagbigay ng kanilang mga oras sa napakagandang umagang ito, O God. Lord, bless them mightily, abundantly, and exceedingly, O God. In the mighty name of Jesus, O God. O pa ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mag-glorify sa kanilang mga buhay, O God. Lord, sa aming Abundant Life Church Philippines, sa pamumuno ni Pastor Ruel Barty, Father God, Pastor Tony Barty, O God, Lord, patuloy niyo po silang i-bless anumang kanilang kahilingan, pangangailangan, O God. Bless them mightily, abundantly, and exceedingly in the mighty name of Jesus, O God. Maging Abundant Life Church, Angeles, ay patuloy niyo pong pagpapalain sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah. Maging ang aming community na kinabibilangan, O God, Lord, ang Barangay Kuwayan. Ang siya ko pong patuloy tinataas sa biyaya na intron, O God. Lord, ang iyong protection, Panginoon, sa Barangay Kuwayan, ang siya ko pong patuloy na tinataas sa biyaya ng trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, maging ang Sabana Subdivision, Father God, ang Villas Arena Subdivision, Father God. Lord, anumang subdivision mayroon ng Barangay Kuwayan, ang Angeles, Father God, ay patuloy ko pong tinataas sa biyaya ng trono, O God. Anumang binabalak ng kaaway sa Angeles, sa Barangay Kuwayan, Father God, ngayon pa lamang ay patuloy ko po itong winawasak sa pangalan ni Jesus. Tinatalian ko po ito sa pangalan ni Jesus, O God. Dahil ang inyong mga anak, Panginoon, ay patuloy na nananampalataya at umaasa na may Diyos na buhay na tutugon sa aming mga panalangin sa umagang ito, O God. Lord, sa aming gagawin, Panginoon, sa graduation ng DBBS today, this morning, Father God, ay patuloy ko po itinataas ang patuloy na katagumpayan nito, O God, sa pangalan ni Jesus. At patuloy niyo po pagpalain, Panginoon, ang lahat na nagbigay ng kanilang mga oras, magmula sa mga teachers, Father God, mga volunteers, Father God, maging sa mga estudyante, O God. Lord, patuloy niyo po silang pagpalain. 10 ng kanilang mga pamilya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At patuloy ko rin po itinataas sa napakagandang umagang ito, O God, Lord, ang bawat pamilya po namin. Magmula sa aming mga magulang, sa aming mga nanay, tatay, mga asawa, mga kapatid, mga pamangkin, mga pinsan, mga kamag-anak, mga kapu-apuhan, Panginoon, mga extended family, Father God, ay patuloy ko po itinataas sa biyaya na yung trono, O God, Lord. Lalo na po, Panginoon, ang mga hindi pa po tuluyang nakakakilala sa inyo, O God. Alam ko, Panginoon, na walang imposible sa inyo dahil ang lahat ay posible sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy pong gamitin ang aming mga buhay upang maging asin at ilaw sa lahat
ng aming mga nakakasalamuha, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mag-glorify sa aming mga buhay, O God. Lord, sa mga backslidden, Father God, Lord, ang restoration sa kanilang paglilingkod, ang siya ko po patuloy tinataas sa biyaya na yung trono, O God. Lord, ibalik niyo po sila sa kanilang unang pag-ibig sa inyo, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus. Muli, Panginoon, ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming pararangalan. Ikaw lamang ang aming dadambana at itataas, pasasalamatan sa napaganda umagang ito, O God. We honor you, O God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Salamat. Dahil patuloy niyo po kang pinangunahan sa umagang ito, O God. Kaya muli, Panginoon, sa lamang po namin muli pinabalik ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagdambana at parangal, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus is we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa napagandang umagang ito. God bless everyone po. Hallelujah. Lakas na